Sa Russia, ang mga taong humihiling sa publiko ng pagbibitiw ni Vladimir Putin ay kadalasang nagtatapos ng ganito, nahuhulog mula sa isang bintana. Hindi lang ito kasabihan, kundi patay na paulit-ulit nangyari kaya naging biro sa bansa. Isang madilim na biro kung tutuusin. Kaya isang ordinaryong babae sa Moscow ang nagbukas ng cellphone camera, ipinakita ang mukha niyang walang maskara at inutusan si Putin na magbitiw. Nandito ako ngayon, nanonood ng mga video ng pagsabog sa rehiyon ng Moscow Kapotnya. Ngayon, pati na rin sa rehiyon ng Leningrado at sa marami pang iba. Ilang taon na nating nakikita ang mga pagsabog sa rehiyon ng Belgorod ng Bryansk. Putin, nasaan na ang ating seguridad? Nang nagdesisyon kang simula ng OME, hindi mo kami tinanong. Hindi mo tinanong ang bayan. Hindi mo naman talaga tinanong. Siguraduhin mo ang aming seguridad o magbitiw ka na lang kung di mo kaya. Hihilingin natin ang impeachment niya. Ang mahalagang tanong ay hindi kung ano ang sinabi niya. Ang mahalagang tanong ay iba pa. Ano ang nagbago para hindi na siya matakot? Siguradong alam niya yon. Kung hindi niya alam na namumuno sa bansa ng isang kapat na siglo, isa lang siyang degenerado. Isang taong hindi balanse ang pag-iisip. Isa pang dahilan para siya'y magbitiw. Ang sagot sa tanong na yan ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kayang abutin ng kahit anong parusa, drone o hukbo. Isang bagay na kapag tumagas, di na bumabalik. Si Putin ay nawawala na nag-iisang bagay na kailangan ng bawat lalaki sa posisyon niya para mabuhay. Hindi pera o langis, kundi takot. Kapag alam mo kung paano nababasag ang takot, mauunawaan mo kung bakit mas kinatatakutan ng Kremlin ang cellphone video kaysa nasusunog na refinerya. Magsimula tayo sa simula. Bakit kakaiba ang ginawa ng babaeng ito? Tingnan mo, sa loob ng 26 na taon, simple lang ang patakaran sa Rusya. Pwede mong isipin ang gusto mo, tahimik lang sa bahay. May kapalit ang pagsabi nito ng malakas. At ang kapalit ay ang buhay mo na alam mo ngayon. Ang pagpuna sa digmaan ay naging isang krimen na may sariling pangalan. Tinawag nila ito ang paninira sa sandatahan lakas. Nagdulot ito ng multa, kaso at kulong sa mga nag-post lang ng isang pangungusap. May kaso ng isang residente na opisyal na pinagmulta dahil may isang lalaki na inilarawan ng korte na may boses na parang lalaki na nagsalita ng masama tungkol sa Pangulo sa isang video. Direktang sinasabi ng dokumento ng multa ito. Tingnan mo kung gaano kaabsurdo. Itinatakda ng estado na paparusahan ka dahil sa iyong opinyon. At inilalarawan pa nila ang tono ng iyong boses bilang ebidensya. Heto ang detalye na madalas di napapansin. Isipin mong may 100 tao sa silid at 99 ang galit sa nangyayari. Pero lahat iniisip na sila lang mag-isa. Tahimik ang lahat, hindi dahil sa gwardiya, kundi dahil sa 78 na mukhang sang-ayon sa rehimen. Ito ang dahilan ng pananahimik ng Rusya. Hindi ang kulungan. Ito ang katahimikan ng iba. May pangalan para dyan. Isang ekonomista mula sa isang unibersidad sa Amerika na nagngangalang Timur Kuran, nag-aral kung bakit tumatagal ng matagal ang mga ganitong uri ng rehimen at pagkatapos ay biglang bumabagsak. Tinawag niya itong pagpapanggap sa kagustuhan. Ganito ang ideya. Sa diktadura, lahat ay nagmamaskara sa publiko. Pumalakpak sa labas pero galit sa loob. Dahil walang nag-aalis ng maskara, akala ng bawat isa siya lang ang nagpapanggap at ang iba ay totoong sumusuporta. Ngayon, isipin mo ang ibig sabihin nito. Kapag karamihan ay galit sa pamahalaan, pero akala ng bawat isa siya lang may ganitong opinyon, alam mo ba ang mangyayari? Walang kumikilos. Bawat tao ay nananahimik dahil natatakot sila sa isang karamihan na sa totoo lang ay hindi naman talaga umiiral. Ganito mismo, palaging gumagana ang 80% approval rating ni Putin. Hindi yon kailanman naging pagmamahal. Iyon ay milyon-milyong tao na inakalang lahat ng iba pa ay natatakot pa rin. Ang sistemang itinayo sa takot ay may matinding kahinaan. Kailangan lang ng isang mas nakakatakot kaysa kay Putin para ito ay gumuho. At yon ang lumitaw. 3 taon ng tila malayo ang digmaan sa karaniwang Ruso. Nangyayari ito sa telebisyon sa isang kalapit na bansa kasama ang mga sundalong laging anak ng iba. Ang propaganda ang bahala sa natitira. Pagkatapos, tumawid ang digmaan sa hangganan at kumatok sa aming pintuan.
Bumagsak ang mga drone sa Moscow at nasunog ang ilang refinery sa Rusya. At ang gasolina sa isa sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo ay nagsimulang mawala sa mga gasolinahan. Mahirap palakihin ang mga numero dito. Sa katapusan ng Hunyo, mahigit kalahati ng mga rehiyon sa Rusya ay may rasyon ng gasolina. Mahigit sa 1/5 ng kapasidad ng pagpipino ng bansa ay natigil dahil sa mga pag-atake. Ang Ahensyang Internasyonal sa Enerhiya na sumusubaybay dito sa buong mundo ay tinawag ang antas ng pagkasira na ito bilang isang bagay na walang kapantay sa kasaysayan ng labanan. At may isang pangungusap na nagsasabi ng lahat. Hindi ito sinabi ng Ukraine kundi ng mga tagasuri ng enerhiya sa kanluran. Ang pag-atake sa mga refinery ay sumira sa bula ng impormasyon. Ang bulang yon na itinaya ng pambansang telebisyon para ilayo ang mga tao sa tunay na kalagayan ng digmaan. Biglang, ang pila sa gasolinahan ay nagkukwento ng isang bagay na hindi na kayang itago ng balita sa gabi. Ngayon, may dalawang kinatatakutan ang karaniwang Ruso. Takot noon magsalita laban kay Putin. At ang bagong takot na nararamdaman niya sa bulsa at naririnig sa langit gabi-gabi. At kapag nagbanggaan ang dalawang takot, kailangang magparaya ang isa. Kaya ngayon, tatanungin kita. Sa ganitong sitwasyon, kaya ka pa bang protektahan ng Estado? Mabilis dumating ang sagot sa tanong na yan. At ang sagot ay isang mariing hindi. Noong Hunyo 22, naranasan ng Moscow Stock Exchange ang pinakamalalang pagbagsak sa isang araw mula nung mobilisasyon noong 2022. Nagsara ito sa pinakamababang antas sa mahigit 3 taon. Pagkatapos ng 15 sunod na linggong pagkalugi. Dito, kailangan kong maging tapat sa iyo. Ito ang pagkakaiba ng pagsusuri at pagiging tagahanga. Hindi bumagsak dahil lumabas ang mga Ruso sa kalsada. Dahil ito sa mga walang emosyong dahilan sa merkado. Ang negosasyon para sa kapayapaan ay natigil. Mataas na interes ng Bangko Sentral. At ang posibilidad na bumalik ang langis ng Iran sa merkado at pababayin ang presyo. Ang nagpapagalaw sa stock market ay natatakot na kapital, hindi galit na mamamayan. Pero ang ginawa ng gobyerno para takpan ng butas ang nagpapakita ng kanilang pagkadesperado. Nagpatupad ng hakbang ang Bangko Sentral ng Rusya na taas ang inilarawan ng isang ekonomista. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo sa isang simpleng paraan. Tingnan mo. Ang bangko ay nag-iimprenta ng bagong pera. Ipinapasa nila ang perang ito sa mga bangko. Pagkatapos, ginagamit ng mga bangko ang pera para bumili ng government bonds. Ginagasta ito ng gobyerno, kadalasan sa digmaan. Isa itong paikot na sistema. Pera na ginawa mula sa wala para tustusan ng butas na sila rin ang naghukay. Baka napansin mo na rin, hindi ito tatagal. At oo, napansin din ito ng merkado. At habang nauubos ang pera, kasabay ding nauubos ang kakayahang gumawa ng mga armas. Sa araw ng pagbagsak ng stock market, tinamaan ng Ukraine ang pabrika ng semiconductor sa Voronezh, kanlurang Rusya. At mahalaga ang detalye. Ayon sa mga Ukrainian, isinagawa ang pag-atake gamit ang Storm Shadow, isang long-range cruise missile na gawa ng United Kingdom. Isang sandatang kanluranin na lumipad ng malalim sa loob ng teritoryo ng Rusya para tamaan ang isang tiyak na target. Dahil ang pabrika na ito ay hindi basta-bastang pabrika. Gumagawa ito ng mga elektronikong bahagi ng mga misil na ginagamit ng Russia laban sa mga lungsod ng Ukraine. Ang mga chip na nagsisilbing utak ng mga sandatang ito. At alam mo ba kung bakit hindi ito madaling ayusin? Dahil ang pabrika ng chip ay hindi basta-bastang bodega. Kailangan nito ng malilinis na silid na may kontrol sa alikabok hanggang sa antas ng maliliit na particle at mga kagamitan na karamihan ay galing pa sa Alemanya. Ngayon, imposibleng bilhin dahil sa mga parusa. Ilang buwan bago nito, tinamaanan ng Ukraine ang isa pang pabrika ng mga chips na pangmilitar sa lungsod ng Bryansk. Sabi ng mga independenteng analista, taon bago maayos ang pinsala, hindi lang buwan. Ang pinaka-advanced na Russia pagdating sa chips ay nasa antas pa rin ngayon na nalampasan na ng ibang bansa noon pang 2004. Hindi ito ilang buwang delay. Matagal na itong naantala. At dito tayo napupunta sa pangunahing punto ng kwentong ito. Ang kahihiyan.
Ang Rusya, higante sa langis, ay nagsimulang manghiram ng gasolina sa Kazakhstan. At may mga ulat ng mga convoy ng gasolina mula China na tumatakbo sa loob ng teritoryo ng Rusya. Ang bansang dating nagmamalaki sa oil supply, ngayon humingi na ng tulong sa mga kapitbahay para mapunan ang sariling tangke. Pag-isipan mo muna yan sandali. Hindi na kayang protektahan ng Rusya ang ipon ng mamamayan. Hindi rin nito pinoprotektahan ang pabrika nila. Hindi rin nito napoprotektahan ang gasolinahan sa kanto. Ang kontrata na meron si Putin sa kanyang mga tao ay simple at nagpapanatili ng takot. Sumunod ka at bibigyan kita ng seguridad. Wala nang seguridad na yon. At kapag nawala na ang seguridad, hindi na makatuwiran ang patuloy na pagsunod. At dito mismo, nagsisimulang mangyari ang pinakamapang-anib na bagay para sa isang diktador. Ang takot, hindi tulad ng pera, ay hindi maaring iimprenta. Hindi tulad ng gasolina, hindi ito maaring iangkat mula sa Kazakhstan. At kapag ito ay tumagas, wala nang paraan para maibalik mo ito sa loob. Naalala mo ba yung usapan natin sa simula ng video? Yung kwarto na may 100 tao? Tungkol dun yon. Umiira lang ang kolektibong takot habang iniisip ng bawat isa na siya lang ang nag-iisip ng ganon. Pero ang tapang, gumagana rin siya sa parehong paraan, pero baliktad naman. Sa sandaling may isang tao na nagsalita sa harap ng publiko at nabuhay, nagpapadala siya ng senyales sa lahat ng iba pa. Sabi ng senyales, pwedeng magsalita. Pagkatapos, may susunod na magsasalita at yon ang nagbibigay ng pahintulot sa kasunod. Tinatawag ito ng mga siyentistang pampolitika na kaskad. Ibig sabihin, nagsisimula ito sa isang patak, isang tao. At kapag napansin mo, isa na itong rumaragas ang agos na walang makakapigil. Yung mga babaeng yun sa Moscow na lantad ang muka, hindi sila mga baliw na nag-iisa lang. Sila ang unang patak na nakikita. Putin, nasaan ang ating seguridad? Noong madesisyon kang simulan ang OME, hindi mo kami tinanong. Hindi mo tinanong ang mga tao. Hindi ka talaga nagtanong kanino man. Siguraduhin mo ang aming seguridad. Kung di mo kaya, umalis o magbitiw ka na. Hihilingin natin ang impeachment niya. Nag-isip muna siya bago i-anunsyo ang OME. Dapat alam niya na mahina ang depensa sa impapawid, ninakaw ang budget at laganap ang korupsyon. Kung hindi niya alam yon, kahit na siya ang namumuno sa bansa ng isang kapat na siglo, ibig sabihin ay isa lang siyang degenerado. Isang taong wala sa tamang pag-iisip. Isa pang dahilan para siya ay magbitiw sa pwesto. Isa sa kanila ang tumingin sa kamera at nagsabing hindi na niya tatawaging kagalang-galang si Putin dahil hindi na siya iginagalang ng mga tao. Inakusahan niya ito na winasak ang bansa na pinadala ang mga lalaki para mamatay para sa isang piraso ng lupa na wala namang humiling at ginagawa niya ito na nakalantad ang muka, alam ang kapalit. Nangyari na ito dati sa kasaysayan at kaya nakakakilabot ito para sa mga nakakaalam. Winasak niya ang mga Sobkoves at Kolkhozes. Nawala na ang lahat ng bukirin at sakahan. Ngayon, pinadala mo ang mga lalaki namin para lumaban para sa isang piraso ng lupa na hindi naman talaga natin kailangan. Hindi natin kailangan. Ayaw namin mabomba. Ayaw namin mamatay ang mga anak namin, asawa at mga ama sa mga larangan ng digmaan na yan. Sa huling bahagi ng dekada 80 sa silangang Europa, parang walang katapusan ng takot. Ganon yon hanggang sa bisperas ng araw na bigla na lang itong nawala. Nang may isang disidente sa Polonya na nagpakitang pwedeng hamunin ang rehimen at mabuhay, nagsunod-sunod ang mga pangyayari at bumagsak ang mga gobyerno na dati matibay na parang bato sa loob ng ilang buwan. Hindi ito nangyari ng dahan-dahan. Nangyari ito bigla, ganito natatapos, dahan-dahan sa una, tapos biglaan. Lahat na nakita natin hanggang ngayon, ang stock market, mga refinery, mga chips, makakabawi ang estado, kailangan lang ng oras at pera, pero posible. Hindi yon. Kapag napagtanto ng karaniwang Ruso na hindi siya nag-iisa, wala nang paraan para bawiin ito. Kumpara lang sa mga sibilyan na may cellphone camera, baka nakahinga pa ang Kremlin. Ang problema, umabot ang pagtaga sa tanging lugar na hindi niya pwedeng hayaang marating nito. Nakarating ito sa mga armadong tao. Isang Rusong veterano sa labanan na may mga medalya ang nag-record ng panawagan kay Pangulong Putin. Sabi niya, ang mga sundalong Ruso ay ikinukulong, pinapahirapan at kinikikila ng sarili nilang mga komander. Ang dahilan?
Tumanggi silang sundin ang mga utos na tiyak na ikamamatay nila. At hinihiling niya na makausap si Putin para isalaysay ang lahat. Malinaw ang kanyang babala. Kung hindi mangyayari ang pag-uusap na yon, babalingin ng hukbo ang kanilang mga armas laban sa Kremlin. Mahigit 6 na milyon na ang views ng panawagang ito. Sa ngayon, 12-12 nang daan-daan, libo-libong mga sundalo natin ang nakakulong sa mga piitan, pinarurusahan ng kanilang mga kumander. Nabubulok sila, sumasailalin sa torture at karahasan mula sa tinatawag na Gestapo. Dahil tumanggi sila na isagawa ang mga hangal at mapanirang utos. Dahil tumanggi silang ibigay ang kanilang mga pinansyal na yaman. At hindi siya nag-iisa. Isang grupo ng sundalong nakamaskara at armado ang nag-record ng video bilang suporta sa veterano. Sabay-sabay nilang sinabi na hindi na mapapatay ang apoy at inulit ang banta na itutok muli ang armas sa mga responsabale sa pagdurusa ng tropa. At nariyan ang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa lahat. Matagal lang nagtakda si Putin ng pulang linyang nuklear. Sinabi niya na kung tatamaan ng Ukraine ang teritoryo ng Rusya gamit ang mga pangmalayang misail mula sa kanluran, ibig sabihin ay nasa digmaan na ang NATO laban sa Russia at tutugon siya ng naaayon. Ngayon, ilang beses nang tinamaan ng Ukraine ang lupa ng Russia gamit ang mga misail mula sa Britanya at hindi dumating ang nuclear na tugon. Maaring simula't sapul ay pananakot lang ang mga banta ng nuclear. Maaring may mga bagay na nangyayari sa likod ng mga eksena na hindi natin nakikita. Pero ang mahalagang punto ay hindi ang hulaan ng dahilan. Ito ang nakikita ng mga Ruso. Ang pinakamalaking banta ng kanilang leader ay nasubok sa mundo, ngunit walang halaga. Ang isang banta na nakita ng lahat na pumalpak ay tumitigil ng manakot. Ang leader na di na nakakapanakot sa sistemang gumagana lang sa takot ay may problemang di masusolusyunan ng pera. Hindi rin nakapagtataka na nagpanik ang mga tagapagpalaganap ng propaganda ng digmaan ng Rusya. Nag-aaway sila, naghihintay ng sagot na di dumarating. Kapag minumura na ng taga-suporta ang sariling koponan, nag-iba na ang laro. Pareho lang ang hatol kung titingnan sa labas. Ang kanselor ng Alemanya, Friedrich Merz ay nagbuod. Sabi niya, nagiging malinaw na sa Moscow na hindi mananalo ang Russia sa digmaan. Sa loob, milyon-milyong tao ang dumarating sa parehong konklusyon. Unti-unting nare-realize ng lahat na hindi siya nag-iisa. Ang Ukranya ay nasa mas malakas na posisyon. Nagsisimula ng mapagtanto ito ng Moscow. Hindi mananalo ang Rusya sa digmaang ito. At mga ginang at gino, matatag ang suporta ng Europa para sa Kiev. Desidido kaming dagdagan pa ang presyon sa ngayoy humihinang ekonomiya ng Rusya. Bumalik tayo sa babaeng iyon sa Moscow. Lantad ang muka, pinapalis ang pinakamakapangyarihang lalaki sa Rusya. Hindi tapang ang nagbago sa kanya, kundi ang pagkukwentang ginawa niya sa isip. Sa loob ng 26 na taon, ang manahimik ang naging makatuwirang pagpili. Dahil iniisip ng bawat Ruso na natatakot pa rin ang lahat ng iba. Gumagana ang takot na ipinapataw ng iisang tao sa milyon-milyon. Habang bawat tao ay naniniwalang nag-iisa siya. Pero ang takot ang tanging reserba na hindi kayang iimprenta ni Putin. Hindi rin niya ito pwedeng i-import mula Kazakhstan. Hindi niya kayang ibalik kapag nasira na. Maaring gumana muli ang sinunog na refinery sa loob ng ilang buwan. Ang isang pabrika ng chips taon ang abutin bago muling gumana. Ang araw na malaman ng karaniwang Ruso na hindi siya nag-iisa ay hindi na babalik. Ganito mismo bumagsak ang silangang Europa noong huling bahagi ng dekada 80. Hindi pa unti-unti, kundi biglaan. Nabasag ang katahimikan ng sunod-sunod. At bawat taong nagsalita ay nagbibigay ng pahintulot sa susunod. Walang nakakalam kung umabot na sa puntong yon ang Rusya. Baka isa lang itong babae sa harap ng kamera. At isa na namang taglamig ng takot ang haharapin. Pero marunong ding magbasa ng kasaysayan si Putin gaya ng kahit sino.
Kaya mas dapat siyang matakot sa video mula sa cellphone kaysa sa nasusunog na refinery. Dahil ang pabrika ng langis, kaya niyang muling itayo. Yon, hindi. Narito ang tanong, gusto kong malaman ang opinyon mo. Kung ang takot ang tanging bagay na hindi na kayang buing muli, nalampasan na ba ng Rusya ang critical na point o may panahon pa si Putin para mabawi ang kontrol? Hindi dito nagtatapos ang kwento at ang channel na ito ay narito para sundan ang bawat hakbang. Mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa hanggang sa susunod na video.